Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco custard cake. Handa na ba kayo? Sa ating lalagyan ay ilagay na natin ng asukal. Ito nga po pala ay ating ika-caramelize. Ang kailangan lamang po natin gawin ay ilagay ito sa ating kalan. Buksan po ang ating kalan. At pagkatapos ay atin na po itong haluin ng haluin. Kailangan po talaga natin itong haluin mga ka-bakers para po hindi po ito madaling masunog agad. Yan. At eto na nga po siya. I-continue lamang po natin ang paghahalo natin dito. At yung apoy nga po pala natin dito ay medium heat lamang. Yan, haluin po natin. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. Or kung hindi po kayo sanay ng medium heat, gusto niyo po ng high or ng low, ay okay na okay lang din naman po. At eto na nga po, konti na nga lang po ang natira sa ating asukal. Kaya naman po, kapag po, eto po ay ganito na ang kanyang itsura, yung golden brown na po siya mga ka-bakers. Okay na po ito at atin na pong patayin ang ating kalan. Ayan, atin na nga po itong inalis sa ating kalan at eto nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Pag ganito ay okay na nga po ito at atin na po itong iset aside para po siya po ay lumamig na. Ngayon naman po para sa ating cake. Sa paggawa ng custard filling, ang kailangan natin ay condensed milk 1/2 can, fresh milk 1/2 can, whole egg 2 peraso, vanilla flavor na 1 teaspoon, cornstarch 2 tablespoon, at isang kurot ng ating yellow food color. Ilagay na natin ng cornstarch, fresh milk, haluin muna natin ito para matunaw ang ating cornstarch. At pagkatapos naman ay ilagay na natin ang ating condensed milk, 2 itlog, at atin ang haluin ang mga sangkap para naman magsama-sama na sila. Just take your time lamang po mga ka-bakers, haluin lang po natin ito ng haluin. At ngayon naman po ilalagay na po natin ang ating yellow food color at ang ating vanilla flavor. Ayan, at atin na nga po itong haluin ulit ng haluin para naman po magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, kumpleto na nga po ito mga ka-bakers. Ang atin lamang pong gagawin ay continue lamang po natin ang paghahalo hanggang po sa maging pure na po ito at wala na po siyang mga dikit-dikit. Yung mga buo-buo din po atin na din pong tanggalin sa pamamagitan po ng paghahalo nito ng maigi. Ayan, konting halo na lang po mga ka-bakers. Okay na po ito. At eto na nga po ang kanyang texture na kailangan natin kuhanin. Ngayon naman po ay atin na nga po itong ilagay sa ating lalagyan or sa ating lata dahil atin na po itong itatransfer sa ating lalagyan, sa ating molde. Ilagay po natin ito sa ating caramelized, yung may caramelized na asukal. Yun naman po para po sa ating cake, ang mga kailangan po ay egg white 4 na piraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 60 grams, egg yolk 4 na piraso, mantika 60 ml, fresh milk 60 ml, sugar 60 ml, asin 1/4 teaspoon, baking powder 1/2 tablespoon, cake flour 125 grams, cocoa powder 25 grams, choco flavor 1 teaspoon, at choco food color na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, gatas, asukal, itlog, baking powder, choco flavor, choco food color, cocoa powder, asin, at cake flour. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, ayusin lamang po natin ito sa paghahalo at i-make sure po natin na wala na pong mga buo-buo at matunaw na po ang inilagay nating asin, asukal, at pati po ang ating cake flour. Ngayon naman po ay konti na lamang po dahil meron pa po mga buo-buo. At eto na nga po siya, pure na po yan at bubbles nga lang po yung mga meron na. Ngayon naman sa ating mixer bowl ay ilagay na natin ang egg white at cream of tartar. Buksan na nga po natin ang ating mixer at hayaan po natin itong mag-mix hanggang po sa umalsa po siya ng kaunti na parang ganito at ilagay na po natin ang ating asukal. Kung hindi po kayo komportable na nakabukas po ang ating mixer habang nilalagay ang asukal ay okay lang din naman po napatayin ito. At eto na nga po ang kanyang texture mga ka-bakers, yung alsa na po siya, puting-puti na po ang ating egg white at foamy na po ito ay atin na pong patayin ng ating mixer at atin na po itong ilagay sa ating minix. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin. Pagkatapos po naman ay atin na nga po itong haluin ng haluin. Kung maaari po mga ka-bakers ay isang
halo na lang po or isang mix lang po or isang stroke lang po ng paghalo para po hindi po masyadong bumagsak ang ating egg white. At eto na nga po siya dahil nahalo na po ng maigi ay atin na pong ito-transfer. At syempre, dahan-dahanin lamang po natin. Ayan, napakagaling at napaka-easy lang naman po pala nito, no? Kaya naman po maglagay na po tayo ng tubig na 1 cup at atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito mga ka-bakers ay 170 sa taas, 220 sa baba at ang baking time ay 50 minutes lamang. After 50 minutes ay luto na nga po ang ating chocolate custard mga ka-bakers. Atin lang po itong palamigin. Pagkatapos po malamig na ay tanggalin na po natin ito sa kanyang molde. Kailangan po talaga mga ka-bakers na malamig na po ito bago po natin ito tanggalin sa kanyang molde. Dahil ito po ay mabilis masira kapag mainit po ito tinanggal. Okay, dos. Ito na nga po. Atin na nga po itong hihiwain. Yung hiwa naman po nito mga ka-bakers ay based po sa kung magkano nyo po ito ibebenta. Sa inyo pong costing or kung ito mo po inyong pang merienda, abay, go lang naman po talaga mga ka-bakers. Kung gaano po kayo kadami, ay ganoon din po kadami ang size or hiwa ng ating choco custard. At eto na nga po, napakalambot hiwain. Atin na nga po siyang i-transfer. Tignan niyo naman mga ka-bakers, napakalaki ng leche flan. Tigit sa lahat ay napakalambot ng ating cake. O di po ba nakikita niyo naman po, hindi siya dry. At hindi siya yung sobrang basa ko din. Napaka-perfect niya. At higit po sa lahat, hindi po ito yung tipo ng cake na pag kinain mo, bumabara po sa lalamunan natin. Meron po kasi talagang ganong mga cake. Pero ito po mga ka-bakers, promise, hindi po talaga ito bumabara. Dahil natutunan po agad siya kahit nasa bibig pa lang po natin. Ako, napaka-yummy po talaga nito mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Humingi, humanap, kumatok. Mateo 7, verse 7 to 12. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Amen, amen, amen. Kinikilig na naman po ako mga ka-bakers. Isipin po natin lahat ng nais ng Diyos ay kanyang gagawin at lahat ng ating hinihingi ay kanyang ibibigay kung ito ay para sa ating ikabubuti. Lagi nating isipin na ang will ni Lord sa ating buhay ay tayo ay magkaroon ng kabutihan ng loob, mahalin natin siya, tigit sa lahat ang will ni Lord para sa atin ay purong kabutihan lamang. Hindi siya nagbibigay ng masama. Kaya naman, huwag tayo mag-give up dahil kung ano pa man ang nararanasan or sitwasyon natin ngayon, ito ay magbabago at tayo ay ililigtas ng Diyos. Tumapit lamang tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen, amen, amen. Have faith at prayer dahil ito lamang ang ating panangga sa panahong ito. Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Ito ay galing sa ating Panginoong Hesukristo, kaya naman ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon ay maaasahan, tapat at totoo. Amen! Naku naman mga ka-bakers, ako'y kinikilig naman po talaga. Uy! Kaya naman po mga ka-bakers, magpapaalam na po muna ako. Alam mo na, take care at tigit sa lahat ay God bless.